lamang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ngayon po ay 20, tama ba ako? 20, no? 20 ng Agosto, or ang araw natin ay Martes. At ang ating oras ay alas 11:05 ng umaga. Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Wala po ngayon si Miss Juvie de Guzman sapagkat libing po ng kanyang ina. Kaya bumabati na rin po ako sa inyo sa ngalan ni Miss Juvie de Guzman at ipinahahatid po namin sa kanya at kanyang buong sambahayan ang taus-pusong pakikiramay po namin dito sa Aliw TV 23 at sa DWIC 882, 10 ng lahat po ng ating mga kasama rito, ang ating management. Okay, at umpisan po natin. Teka, baka makalimutan ko ito. Ito importante at ito'y reclamation. Hindi po reclamation doon sa Manila Bay. Reklamo po ito, reklamo. Reclamation sa English. Anyway, hindi. Actually, reclamation, sama. Ako'y may Senate hearing po ako kahapon. Hindi po doon sa Alice Go, hindi sa Pogo, kundi doon sa committee po ng Public Information and Communication sa pangunguna ni Senator Robin Padilla. Ito po ay tungkol doon sa sexual harassment kay Ginoong Sandro Mulak. Kunti ko nang nasabing Marcos Sandro Mulak. At yung pong inireklamo niya sa GMA 7. At ito nga po ay nandoon ako, napaaga ko kasi malapit lang po bahay ko ron, Parañaque po ako Diba, Senado doon lang sa may MOA, yung lugar na yung GSIS building. At sabi ko, magkape muna ako rito sa Conrad. Wala pa naman bukas sa ganong oras. Alam niyo yung reclamation, nasira to lang, sama ng itsura pagka meron purong isang lugar sa Conrad na ang ganda ng view, yung coffee shop nila, yung brasserie. Yun. Alam niyo na-discover ko nyo sa Paris nung unang-unang nandun ako, matagal na po yun. Yung palang brasserie, maraming brasserie roon Yung palang brasserie ay walang bra. Ang ibig pa din sabihin ng brasserie, parang coffee shop. Yung patisserie ay walang patis. Parang tindahan pa ng tinapay yung patisserie. At saka yung restaurant nila roon, at saka yung may restaurant sila doon, ang pangalan ay Le Fouquet. Wala palang kwan doon. Walang alak. Walang alak. Walang alak. Yun. Anyway, naalala ko lang bigla yun. Bumalik tayo dito. Ito po ay text ng ating kaibigang si Katirso Peralta. At ito po ay ito'y concern po siya sa maaring mangyari dito sa isang lugar. Ito basahin ko verbatim at sana ay makarating ito sa mga kinauukulan Sabi niya, good day po, FYI po, hindi marahil na ipararating ng barangay na nakakasakop ang ukol dito at sa kinauukulan. Tingnan natin kung saan lugar ito. Sino kayang barangay ang sakop nito? Napakadelikado at tiyak na makakasakit at makakapinsala sa sino man o maging sa mga sasakyan kung sakaling mabuwal ang nabubulok na puno. Okay, puno pala ito. Na nakatayo po sa may U-turn slot sa may Leverisa, Buendia area. Yan uulitin ko, baka makarating po ito sa kinauukulan. Leverita. Tayo naman na Kastila at ang tawag natin sa Leverisa ay Leverita. Mana totial tayo, totial. Leverita. Pero sa biro, Leverisa, Buendia area, Pasay yun, Tama ba ako? Yes, Pasay yun, Jacqueline, tama ba ako? Pasay, oo. Hindi po napapansin ito ng kinauukulan. Malamang pag may naaksidente sa kalang mapupuna at mapag-uusapan. Huwag naman. Huwag na natin hintayin may maaksidente o calling. Yung barangay captain na nakakasakop dun sa Leverisa, Buendia area,
may bulok na kahoy daw yan na maaring bumagsak sa mga pedestrian o dili kaya ay sa mga sasakyan na nag-U-turn. Alam nyo po, sasabihin ko na sa inyo ha, hindi pa nangyayari sa akin, pero tingin ko, yung nagdadrive ka ng sasakyan, pagkatapos mahuhulugan ka ng puno sa ulo habang nasa loob ka ng sasakyan, hindi po magandang experience yon mga kasama. Hindi po magandang experience. Pangit po yun. Palagay ko, walang tao na nagdadrive at binagsakan ng puno sa ulo, natuwa. Lahat po sila nagalit at saka nainis. Oo. Kaya yun. Tingnan po natin yan. By the way, mabalik po tayo doon sa hearing kahapon. Alam niyo po, ngayon ko na-realize, although ako'y bumoto kay Robin, hindi ko na-realize na underrated pala si Senator Robin. Lagi nilang niloloko si Robin hindi ko malaman kung bakit. Kaya ganito, kaya ganon, kaya hindi daw, wala daw alam sa batas. Bakit daw naging, sino ba itong sumisilip nito? Nakakatakot ito. Akala ko parang yung, meron kasing announcer, di ba? Habang nag-a-announce siya, may lumapit na gunman, pinagpapapatay siya. Akala ko kung, security pala natin ito. Okay. Ba't masilip ka ng silip dyan? Nadidiskaril yung discard ko rin. Ano ba yan? Uy, on air ako rito, silip ka ng silip. Alam kong malakas ang lady guard namin alam kong malakas ang sex appeal ko, pero hindi naman yung ganyan. Nadi-disrupt yung ating ang ating, sino bang nandyan? Ito, sumisilip pa yung security ko, natatakot tuloy ako rito. Magtatago na ba ako sa ilalim ng desk? Anyway, nasaan naman tayo? Nakaka-distract kayo Hindi professional ang dating ninyo Umi-ere ako rito Nagkakagawa nyo. Anyway, babalik tayo. Nawala tuloy. Babalik tayo kay Robin. Alam nyo, na-realize ko na itong si Robin po underrated nga. Siya man ay baguhan, hindi pa siya bihasa sa mga parliamentary rules, hindi man siya nag-aral ng anything na may kaugnayan sa batas. Alam nyo, ang importante po ay etong taong ito ay may puso na kulang po sa ating mga opisyal. Bakit ko po nasabi to? Unang-una po, diba sanay po tayo sa mga Senate hearings, pati mga hearings sa House, na kung saan yung mga resource persons, bagamat may nakalagay na po sa ating saligang batas na ang mga resource persons ay dapat tinatrato ng may galang, ginagalang, sapagkat pinakiusapan nyo yun doon pumunta, kayo ay bago pagkatapos gigisahin nyo. Parang gagawin yung presumed innocent yung mga tao, kahit sino pa man yan, ay gigisahin nyo, babastusin nyo, etc. Ay ito po ay hindi ginagawa ni Senator Padilla. Sumusunod po siya doon sa injunction ng Korte Suprema na ang mga inaanyayahan ng mga komite ng Senado ay dapat tratuhin ng magalang, maayos, huwag babastusin. They should, at lahat ng kanilang karapatan ay ginagalang. Alam niyo po yung hearing kahapon ay tungkol nga po rin kay Sandro Mulak, kung saan yung dalawang pinagbibintangan na humalay daw kay Sandro Marcos ay naroon. Sandro Mulak, sorry, ano ba yan? Kulang yata yung kape ko kaninang umaga. Sandro Mulak ay nandoon yung kanyang ama, si Nino Mulak, na ngayon ko lang na-realize matangkad sa akin ng konting-konti lang pala si Nino Mulak. Siguro mga 1/4 of an inch. Pero hindi kaya naka-elevator shoes yun. Pero mas malapad sa akin si Nino Mulak. Pero anyway, nandoon po, na-contempt pa nga po yung isa. Binakontempt ni Senator Jinggoy Estrada, yung isa. Pero alam nyo, from the time na nag-open siya with his yung Islamic prayers, hanggang matapos po, wala pong binastos si Senator Robin Padilla. Kahit yung dalawa na sinasabing humalay na
ang dami pong mga tao na panay pong batikos dito. Ako naman hindi ko hinuhusgahan sapagkat everyone is presumed innocent, ano? Pero yung iba po na mga tao ay tinatrato na silang parang nahatulan na sila at dapat sila ay parusahan na. Pati po yung abogado ng mga ipinatawag doon na inaakusahan ng panghahalay na ordinarily hindi pinagsasalita ng mga senador sapagkat according to the rules naman ng Senado, ang counsel ay hindi pwedeng magsalita unless ikaw ay tinatanong ng senador. Pinagbibigyan po ni Senator Padilla at parehas po siya. Pinagsalita niya ako tungkol dun sa history ko sa GMA7 na may dalawa po akong kasong hinawakan, yung kay Bea Binene at kay Yasmin Curdy na tila baga may pattern of cover-up ang GMA7. Yun ang paniniwala ko at inilahad ko kung bakit yun ang aking paniniwala sapagkat in both instances na nagreklamo ng sexual assault. Yung mga kliyente ko ay binaliktad pa nila ako pa dinimanda nila, ako pa tatakutin lang, sinisira ko daw yung kanilang imahe. Messenger lang ako. Do not shoot the messenger. Pambihira naman kayo abogado lang ako, di nagkademandahan kami, naareglo lang pero dinimanda ko yung GMA7 noon. Pero parehas din siya, kinuha rin niya yung panig ng abogado ng GMA7. In the same manner na kinuha niya yung panig ni Nino Mulak, kinuha niya yung panig ng dalawang akusado, bagamat yung isa nga ay nakulong. Kamote nangyari sa kanya, pinagsalita rin niya yung abogado noong mga inaakusa, pinagbibintangan na humalay. Lahat po ay pinagsalita, kinuha ang panig in a manner na magalang, maayos, kalmado. So kudos to Senator Robin Padilla. Palakpakan po natin si Senator Robin. Very rare po yung ganyan na sorry to say, marami po tayong tinuturing nating mga kaibigan na senador pero yung iba po, meron din tayong tinuturing na hindi kaibigan at kaaway, pero yung pong tratong masyadong brusko at parang nanghihiya, pwede naman palang mag-fact-finding ang isang komite in aid of legislation na maayos at kalmado. Pinatunayan po yan ni Senator Padilla at ang nakakuha rin naman po ng impormasyon na makakatulong sa panukalang batas. In fact, nag-volunteer po ako ng panukala doon sa 7877, yung Anti-Sexual Harassment Act, na aking, hindi pala 7877 yun, nalito ako, anti-rape pala yung 7877, may Anti-Sexual Harassment Act po. Sabi ko, nakalagay kasi roon yung definition ng sexual harassment sa Section 3, and then sa Section 5 kung sinong liable. Sabi ko, dagdagan natin yan. Ilagay natin na kung sino man na empleyado, trainer, yung instructor, o kung sino mang may moral authority or ascendancy. Kasi ang sexual harassment naman, although yung hearing po, nangyari yung sexual harassment sa GMA, hindi lang naman po sa GMA na nangyayari yung sexual harassment. Ito ay nangyayari sa workplace, sa inyong opisina, sa eskwela, yung mga profesor at yung mga estudyante sinesexually harass. Hindi lamang sa showbiz nangyayari yan. Okay? So, sabi ko, yung ganyan ay kung merong isang tao na hindi siya sangkot directly or indirectly sa sexual harassment, ngunit having known of the sexual harassment ay pinagtatakpan niya, kino-cover up niya by means of, nandoon naman po ang definition ng accessory sa revised penal code. Concealing the body of the crime, destroying evidence, preventing its discovery, at dinagdagan ko po, using threats or intimidation, at nananakot, using undue and improper pressure or influence. Sabihin niya, pag nireklamo mo yan, wala ka na magiging project dito sa istasyon na to. Or nag-offer o nagbigay ng pera or any
thing of material value, yung may halaga, halimbawa sasakyan, laptop, cellphone, para iurong ang demanda, ay dapat ding panagutin as if siya yung nag-sexually harass. Yun po ang aking payak na ambag doon po sa committee hearing ni Senator Padilla. Para kahit papano ay makatulong po tayo. At ito namang si kaibigan natin si Jinggoy, nag-volunteer nga ako roon. Sinabi naman, makipag-coordinate kayo kay Atty. Topacio. Napasubo yata tayo. Pero okay lang naman po, okay lang naman. Kung ano pong maitutulong natin sa ating mga mambabatas upang makagawa ng maayos na batas na i-address itong problem ng sexual harassment. Sinabi ko pa nga roon, alam nyo, GMA 7, kung kumilos lang kayo itong 2009 at 2011, kung nagkaroon nitong mga ganito at tinibayan nyo ang mekanismo ninyo against sexual harassment, wala tayo sana ngayon. Hindi sana nangyari ito. Sana natakot na lahat. Alam nyo sa Hollywood, agad-agad tinatanggal yung nirereklamong sexual harassment. Para nga hindi na makapinsala. Etong nangyari po kay Yasmin, inireklamo ko nga ito publicly noon, matagal na ito, 2009, na bakit si Mr. Geisler ay pantanggalin doon sa teleserye, napipilitan patuloy sila magkita doon sa set. Ang nangyari, can you imagine, etong si Yasmin na nga ang naagrabyado, siya pa ang nag-quit ng showbiz kasi na-stress siya. Nag-aral na muna siya ng nursing sa New Era. Eto naman kay Bea Bineneng, nireklamo si Dan Christian Villanueva ay hindi tinanggal. Hindi tinanggal, tuloy pa rin ang pagiging DJ niya. At ako pang pinalabas na masama. Hindi po tama ito kasi yung atmosphere na yan ay nagbi-breed ng attitude na it's okay pagtatakpan tayo ng istasyon. Now, do not get me wrong, uulitin ko po yung sinabi ko sa komite. Kilala ko po si Miss Annette Gozon Abrugar, kilala ko yung kanyang ama. Ito mga to po ay mga decente and God-fearing people, mga reliyoso po ito. Alam kong hindi nila papayagan to. Kaya alam po, in any big organization such as GMA 7, minsan binubulag po nila yung top management kasi hindi naman po nakikita ng top management ang lahat ng nangyayari. Siyempre, they're there to see the big picture. Yung mid-level management ang nagwi-withhold or nagko-conceal ng informasyon, maling informasyon na dumarating sa management, kaya mali po rin ang nagiging action. Kasi if you give anyone wrong information, decision-making process niya, mali rin. At tulad dun tong kay Bea, kung ano-anong sinabi nila, nag-press con, sa halip na i-denounce yung sexual harassment o empleyado nila, ay ako din-announce. Bakit daw ako nagreklamo ng walang pahintulot ni Bea at ang ama niya, ng ina niya kasi minor si Bea Paano walang pahintulot? Twice kong kasama sa krame yung mag-ina. Sila po naman ng blatter. Silang nag-execute ng affidavit. Paano walang pahintulot? Ano yun? Kinaladkad ko papuntang krame? Pwede ba naman yun? Ang bihira naman. Meron ba namang abogado magko-complaint without the authority ng client? Paari kami madisbar. Yung mga ganyang tirada ng ibang mga tao, ng mga ibang executives, yung mga mid-level executives, na nalinin lang yung top management, dapat itigil na yan. Style bulok yan ngayon, sabi ko nga doon sa abogado ng GMA 7, kung sasabihin niya na wala daw pattern of cover-up, sabi ko, Panyero, kung in denial kayo, kung ayaw niyong aminin na there is something wrong, and there is something wrong kasi if there is nothing wrong, hindi na mangyayari ito Kasi ang dami ng reklamo, yung kay Gerald Santos pa, na ni-rape siya. Ang dami reklamo, bakit wala kayong ginagawa? Yun ang bigger picture dito. Bakit walang ginagawa? Kasi nga, hindi nyo ini-inform yung upper management ng problema. Hindi nila alam ang problema. Siyempre, hindi sila makakagawa ng lunas. Yun ang problema dito sa GMA 7. So, dapat, may isa pa tayong panukala, pero isasubmit ko na lang yun sapagkat malapit ng ating news break na kapag ikaw ay nagreklamo ng sexual harassment sa pulis, because sexual harassment is a crime, ay gagawin natin under the law, obligado yung pulis na i-inform yung pinakamataas na opisyal ng kumpanya
na may nangyaring sexual harassment para hindi ma-cover up. Under the law, obligado siya pag may nagreklamo, kokontakin niya yung pinakamataas, yung may-ari, presidente, CEO, whatever, chairman of the board, at ipapaalam niya para hindi na itatago ng mga subordinates yung sexual harassment. Okay? At sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos ng commercial information, sa patuloy sa hanap buhay just in news, flash breaking news, may ating informant. Just in at kung ano-ano pang katsurbahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Hieva! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Nieba mga kasama! Ang oras natin alas 11:32 ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio, sa ngalan pa rin ni Binibining Juvie de Guzman na ngayon po ay nasa dalamhati. Well, our condolences again, Ma'am Juvie. At sa atin pong pagbabalik ay narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Yeba! Okay, ang ating mga Twitter ranters, si Sine 30. Si Ju. Sabi niya kasama daw sila ni Attorney Glenn Chong. Yan. Eto rin si Ceses. Sabi niya, PNP instead of Kibuloy and Guo, look for the missing children instead. Ang dami daw nawawalang mga bata ngayon. Bakit kaya? Si Benigno narito. Sabi niya, the assassination of Ninoy Aquino in 1983 changed Philippine politics. Unfortunately, it did not change the character of the Filipino. Tama nga naman. Sabi naman ni Malutikia, natatakot daw siya, baka bangkorotin ang Pilipinas kasi mayroon daw mga sabi-sabi lang naman, na may mga departamentong walang pera at hindi makapagsweldo. Yan. Nandito rin si Bisayang Ilocano 2.0, Ryan Lingo, sabi niya naglabo-labo ng NBI at DOJ. Sabi ng NBI daw nakaalis sa Alex Guo. Sabi ng DOJ, di pa nakakaalis. Baka naman umalis, bumalik. Oo. Eto, sabi ni Alan Jacob, bakit daw naman hindi inimbita itong si Alea Finnegan at Emma Malabuyo? Porket hindi daw nakamedalya. Nag-try naman yung mga tao. Sana naman ay pinarangalan din, di ba? Fancoy, Nila Bellatrix, at ang mga hindi mababanggit ay si Little Boy. Ay narito, nandito rin si Hara Lingayen. Okay. Eto pa si Curiosity, si John Writer, Lady Duterte, Michael Zerby, Pinay Avengers, William Shakespeare, Tisha CM, at ang mga huling hindi mababanggit ay si The Alchemist, Pusang Gala, at si Puft. Yun ang kanyang handle, Puft. P-F-F-F-T, Puft. Okay, siyempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Ryan Ang, Attorney Raul Paras, yan, si Ate Ems Magahumay, congratulations nga pala kay Colonel Gaspar at kay General Versosa na absuelto po sila doon sa chopper case. Niyang si Colonel Gaspar ay tuwan-tuwa sapagkat, di ba, Agosto na, magbe-bare months na, malapit na ang Pasko. Yan si Colonel Gaspar, malaya na niyang makakasama ulit si Melchor at saka si Baltasar para sa Pasko. So, kompleto na ulit sila kasi dati may kaso siya. Medyo nahihiya siyang magpakita pag Pasko Si Colonel Gaspar, yan, nakontak na niya si Melchor at si Baltasar. 3 hari na po ulit sila. Kompleto na sila. Anyway, si William Gatchalian, si Willie Keng, Andrew Tan, si Alex Cruz, yan, si Louie and Nats Gamboa,
ay nakikinig din po. Kasama si Attorney Joey Lumangaya. Maligaya nga pagkikinig si Kachek Talay. Siyempre ay laging narito. Okay. Ayan po. At ito na ha. At napakaraming issue ngayon. Bakit ba maraming issue? Parang may gusto yatang takpan na mga issues. Ha? Etong kasalukuyang administrasyon kasi masyalo, mulami issue eh. Ito pong ako naguguluhan din ako rito ha. Etong kay Alex Guo. Kasi nasa ibang bansa na daw. Sabi naman ng yung BI, hindi naman daw nila natatrack. Sinasabi naman umalis through a private plane. Alam niyo po kahit private plane, may immigration po dyan. Hindi po pagka private plane, hindi na kayo dadaan sa immigration. Hindi kayo dadaan sa usual na immigration. Pero, may immigration officer, tatatakan pa rin ang inyong passport. Alam niyo si Risa, hindi ko alam kung anong totoo. Kung nakaalis na nga, narito pa, hindi ko po alam. Pero, ang alam ko lamang po ay itong si Senator Risa Ontiveros ay isang malaking ulalo sapagkat napaka-unreliable po niyan. Remember kung sinabi niya na yung Yutai Corporation daw ay sa China na ito ay sangkot sa human trafficking ay kasama daw dito si Lincoln Ong dahil yung tiyo daw ni Lincoln Ong ay meron ditong kumpanya na ang pangalan ay Yutai Corporation din. So, putting one and one together with her twisted logic, sabi ni Risa Ontiveros, yung Yutai Corporation sa China ay yan din, may kaugnayan niya sa Yutai Corporation dito sa Pilipinas. At involved din si Lincoln Ong. Ergo, involved si Lincoln Ong sa human trafficking. Anak ng kwek-kwek pala naman ang ibig sabihin pala ng Yutai sa Chinese ay East Asia. Ibig sabihin, generic, meron din palang Yutai Spa. Ibig mo sabihin, involved din sa human trafficking yung spa sa Quezon Avenue. Meron pa palang Yutai Instant Noodles kasi nga generic yan. Parang yan, parang yan yung Rizal. Di ba may Rizal Cement? Ibig mo sabihin, yung Rizal Cement may kaugnayan sa Rizal Stadium sa Maynila. Yung Rizal na yung Rizal na Posporo, di ba may Rizal? Ibig sabihin, ang may-ari ng Rizal Stadium, yun din ang may-ari ng Rizal na cement. Yung probinsya ng Rizal, ganun din ba yun? Kengkoy, itong si Risa Ontiveros, yung sa Farmally, may pinipresenta siyang mga ebidensya. Sinabi nung kapatid mismo nung pinipresenta niya na testigo, hindi, binayaran yan para mag-testify, kaya na-demanda siya. May wiretapping pa siya, kaya wag kayo magpapaniwala dyan kay Risa Ontiveros. Kaya yan masyadong irresponsible yan. Tira ng tira yan ang hindi niya nalalaman kung anong sinasabi niya. So, kung basta nanggaling kay Risa Ontiveros, sa 10 sinabi ni Risa Ontiveros, 11 po ang mali. Paano nangyari yun? 10 sinabi. Hindi, kasi yung susunod na sasabihin niya, mali pa rin yun, yung pan-11. Yun ang sinasabi ko. Ay, nako. Napakarami. At yun nga ang sinasabi ko ay, eto pa ang isa, ako'y nagtataka dito, Eto sa EDCA naman. EDCA. Maraming issue rito. Etong kay rin. Alam nyo, hindi ko ba alam kung bakit inuupakan ng husto Etong si Pulong Duterte, di ba, tinalakay na po natin nung mga nakarang araw na yung sinasabi nilang Duterte Bill, yung mandating mandatory pa. Ano ba yan, repetitive, redundant, tautological. Yung ginagawang mandatory ang drug testing sa lahat ng opisyal, whether elected or appointed, ay sabi nila, including the President of the Philippines, ay unconstitutional daw, labag daw sa konstitusyon kasi meron na nga daw na ruling ang Korte Suprema na yan ay unconstitutional yung mandatory drug test. In-explain po natin, binasa po natin, itong mga mambabatas po natin hindi nagbabasa, mambabatas.
dapat nagbabasa ng batas, ha? Puro butas yata ginagawa nyo, nagbubutas kayo ng silya dyan, ha? Mambubutas na kayo, ha? Hindi na kayo mambabatas, Ang sinabi po ng SJS case, Social Justice System, society pala, ano ba? Social Justice System, Social Justice Society, na kaso, kapag ang drug testing ay ginawang kondisyon sa pagkakandidato ng isang tao or pag-upo niya sakaling siya ay manalo, ito ay bawal. Sapagkat ang qualifications ng isang kandidato ay naroroon na sa konstitusyon. Hindi pwedeng dagdagan o bawasan ang qualification sapagkat yan ay nasa konstitusyon, the highest law of the land. Hindi pwedeng gawing mandatory ng Dangerous Drugs Board. Yan. Pero iba po itong panukalang batas. Ulitin ko ha, yan nga yung tinalakay ko rito sa aking column sa Daily Tribune ngayong araw na ito. Kung ang mandatory drug test ay gagawin pagkatapos mahalal o ma-appoint man, kung hindi man elective, kasi maraming dalawang klaseng opisyal ng gobyerno, yung hinalal at saka yung inappoint. Okay. Kung yan ay gagawin as a condition, it's not even a condition for continued employment. Hindi yung mandatory test, ha? Ikaw ay kailangan magpa-testing through hair follicle. Kaya nga, ewan ko kung paano si Senator Batong magko-comply dyan sa bagay, may buhok naman sa ibang parte ng katawan, sa kilikili, ibig kong sabihin, sa ilong, di ba? Kami mga tumatanda, pati sa tenga, may buhok na tumutubo, konsumisyon. Sinatsani mo pa every week. Kasi parang pagka humahaba, parang lagi may lamok na pumapasok sa tenga mo pag humahangin. Nakikiliti yung tenga mo Anyway. Kapag positive ka for drug use, ang consequences ay naaayon na sa existing laws. Ano yung sinasabi kong existing laws? Kung ikaw ay appointive o elective, ang drug use ay illegal po. Bawal gumamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga pinagbabawal na gamot, bawal di ba? Oo. Siyempre, kakasuhan ka. Pagka nakasuhan ka, maaring matanggal ka sa pwesto kasi may permanent absolute disqualification, accessory penalty. Maaring ma-charge ka administratively sa ombudsman at tanggalin ka ng ombudsman parang si Alice Guo, di ba? Tinanggal administratively. Kung ikaw naman ay pangulo, siyempre immune from suit ka habang ikaw ay nasa opisina while in office. Pero meron namang a political process of impeachment. Bahala na ang lehislatura kung ikaw ay impeach o hindi. But at least, the public has the right to know. Nasa konstitusyon din yan. The public has the right to know, access to information on matters of public concern. At importante pong malaman ng publiko kung ang isang opisyal, whether elected or appointed, ay bangag o hindi. Adik o hindi, gumagamit o hindi. Yan. Kaya nga, pag sinabing high official, ibig sabihin mataas na official, hindi official na high sa droga. Okay! Yeah. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo Topacio. Oras natin, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Hiyapa! Yes, Yo Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo Topacio! Mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yo Topacio. Attorney Ferdy Topacio, bumabati po muli sa inyo sa ngalan na rin ni Binibining Juhi de Guzman. Yan, at eto na naman po, napakaraming isyong umiikot-ikot. Eto po, isang isyong pinagtataka ko, binabatikos si Pulong Duterte dahil nag-donate siya ng pondo para sa kalamidad. Eto daw, ang tawag dito ay calamity politics. Teka muna, bakit nagagalit kayo? Hindi ba tuwing may sakuna na nangyayari rito sa bayan, marami pong nasa
public service, whether appointive or elective, ang tumutulong. Hindi ba ang public service, kaya nga public service tumutulong sa publiko, naglilingkod sa publiko. Parang itong DWIC, in our own humble way, naglilingkod kami sa publiko sa pamamagitan ng paghahatid ng balita at mga komentaryong hopefully ay pakikinabangan nyo. O dito sa programang ito, hopefully matawa na rin kayo habang may nakukuha ko yung knowledge. Dun sa ibang programa, na-i-inform kayo, na-educate kayo, naaaliw kayo, pati yung aming home radio, na-entertain kayo. So kahit papano, nagse-serve po kami sa publiko. Di ba si Speaker, tuwing may mga sakuna, kahit wala nga sakuna, di ba yung ayuda? Di ba may muka pa siya? Lahat, ang dami pong politiko, nagre-relief, nagdi-distribute ng relief goods. Kalamidad nga public servant ka nga, public office ka nga. Kaya ikaw ay nagde-deliver ng relief goods. Tagal na po nito, hindi lang naman bago ito umpisa nung nagkaroon ng halalan dito sa Pilipinas, ganyan na po ang trabaho ng politiko. Bakit si Pulong Duterte lang ang inyong babatikusin? Hindi ko maintindihan minsan At tulad nung ini-issue, bakit daw siningle out si Pangulong Marcos Jr. doon sa drug test? Hindi naman po siningle out kasi naman may maagad yung ibang mga kongresista. Hindi pala binasa yung House Bill, ano yung 1047, wag na nga, baka itaya nyo pa sa wedding mali pa ako ng sabi. Anyway, hindi nyo pala nabasa yung House Bill. Nakalagay po roon, mandatory drug testing for all. Which part of all did they not understand? Ang all po ay lahat, kaya nga sana all lahat ng nahalal na opisyal, lahat ng nahirang o na-appoint na opisyal, yung hindi dumaan sa halalan. Okay. Kasama ang presidente ng Pilipinas. Bakit? Di ba hinalal ang presidente ng Pilipinas? Bakit may exempt siya? Kung tama naman sila, kung ang Pangulo lamang ang pinagda-drug test, mali yan. Unconstitutional yan. Yan ang tinatawag na class legislation na ipinagbabawal sa doktrina ng political law. Ano yung class legislation? Ito ay isang batas na ang tinutukoy lamang ay isang grupo, isang tao. Pero may requirements po bago magkaroon ng class legislation. Okay. Ito po, hindi po class legislation. In fact, pag in-exempt mo ang Pangulo sa mandatory drug test, class legislation din yan. Kasi ang iyong batas ay tumukoy lamang sa lahat, puwera ang presidente. Hindi pwede yun unless may substantial distinction, etc., etc. Yan. So, yun po ang nangyayari dito, Yung lahat naman po ay gumagawa nito, tumutulong, whether anonymously, ginagamit, nilalagay ang kanilang mga muka, nilalagay ang kanilang mga pangalan, o tanggapan lamang, katulad ng OVP, hindi naman nakalagay ang muka ni Vice President, nakalagay lamang from, the Office of the Vice President. Minsan, nakalagay lang sa relief goods from yung pauso na ngayon ginagawa na po ng lahat ng mga lungsod at munisipalidad pagka may sakuna, di ba yung sa Davao, from the people of Davao City, di ba yun ang relief goods. Yan nakikita ko na, from the people of the city, from the people of that city, ginaya na po para hindi epal ang dating. Ang matagal na pong ginagawa yan. Why single out Pulong Duterte? Yan. Papunta na rin po tayo sa class legislation. Kanina pong umaga, para aliwin ko yung sarili ko, ay pinanood ko si Congresswoman Luistro. Kasi nakakaaliw ang itsura niya, di ba? Para siyang babaeng teddy bear. Di ba cute? Dinidiscuss niya yung nag-lecture parang professor namin nagle-lecture. There are 3 branches of government, executive, blah blah blah, na alam na naman nating lahat ng abogado Hindi lang naman siyang abogado sa mundo Siya lang nga yung ganun ka-cute at medyo chabilita. Pero marami naman pa abogadong cute and chabilita rin parang si Luistro. Okay. Anyway,
sabi niya yung EO daw na nagpahintulot ng online gaming ay unconstitutional kasi sinakop daw ni Duterte yung legislative prerogative. Actually, ayoko po dyan sa online gaming. Anti-pogo po ko from the beginning, that is on record. Pero, hindi mo pwede basta-bastang sabihin na kahit ano ang EO ay unconstitutional. In the same way, opinion lang niya daw yun unconstitutional daw yon. In the same manner that I cannot say, itong batas na to ay unconstitutional. Itong ginawa nito, yung lookout bulletin ng Bureau of Immigration ay unconstitutional. Maaring opinion ko ay unconstitutional. Yon. Pero hindi po binding yon. Because, on the contrary, all acts of the three branches, lalo na yung legislature at ang presidente, they bear a strong presumption of constitutionality. Ang ibig pong sabihin, they are valid. Effective po yan. Dapat sundin until and unless they have been struck down by the judiciary. So, hindi mo pwedeng sabihin, pwede ka naman magbigay ng opinion kahit sabi nga, di ba, ang opinion ay parang butas ng puwet. Lahat ng tao meron nun. Di ba? Meron siyang opinion, fine. Di ba? Abogado siya, fine. Medyo chubby siya, na cute, fine din, okay lang. Anyway, pero hindi mo pwedeng sabihin, wag nating sundin yan dahil unconstitutional yan. Kung talagang naniniwala ka na yan ay unconstitutional, bring it to court. Yan. Doon ka mag-argue, wag sa amin. At pag sinabi ng court na unconstitutional yan, doon lang pwedeng hindi sundin yan. Until then, it is valid, it is legal, and it bears a heavy presumption of constitutionality. Kung sino nagque-question na yan ay unconstitutional, has the onus probandi or burden of proof. Kung napatunayan na yan ay unconstitutional. Kung medyo puro kapuitan naman ang reason mo, hindi po onus probandi. Anus probandi naman yon. Kasi puro kapuitan, anus probandi. Ay nako. Anyway, mga kasama, ay muli po sa ngalan ni Binibining Juvie de Guzman. Bago po tayo magbigay daan sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Kasama natin si Bossing Drew na ay atin pong bigyang pugay ang lahat ng babae at lalaking nasa likuran ng tagumpay, di lamang ng Yes Yes Yo Topacio, kundi ang lahat ng programa sa Aliw TV 23 at DWIC 88222. Umpisahan natin kay ating news director na si Judith Estrada Larino, desk editor Bossing Drew Nasino, tech engineer si Wenner Contehino, General Enrico Hermoso at si Gildion Reyes, si broadcast IT na si JV Dominguez, ang ating teleprompter operator Neil Joy Abelia, ating mga taga-panulat si Jen Patrolla na kanina po ay nag-report, at si Alisa Quevedo, at ang ating communications assistant na si Yasmin Pantaleon at si Jocelyn. Hindi Jocelyn! Jacqueline! Santos! Ito, masama tingin sa akin. Parang matutunaw ako. Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw. Diba? Kinantahan ka tuloy. Anyway, wala ba tayo mga ha-birthday dyan? Ha-birthday? Walang may birthday. Pambihira. Ang dami-daming tao rito sa DWIC, walang may birthday. Anyway, eto po, si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio, sa ngalan na rin po ni Miss Juvie de Guzman. Ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang susup sa inyong pagnanasa, kikitil sa inyong kasalanan, at titimo sa inyong isipan na huwag huwag makikihopin. 1, 2, 3, yaba!
Bye-bye again. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Magkano utang ko?